Mr. Marcos, wag kang uto-uto! O yan talaga mga kababayan ang palawagan ni Ted Filon dahil napapansin niya mga kababayan parang nagpapadala itong si Bangag daw mga kababayan dito sa mga walang kwentang propaganda ng kanyang team mga kababayan. Akalain nyo. Dahil wala na siguro mga kababayang maipakitang mga accomplishments itong si Bangag, ay pati mga kababayan ang pag-loan sa SSS ay inaanunsyo pa nito. Diyos ko. Yung mga walang kakwenta-kwentang bagay mga kababayan na hindi naman niya dapat trabaho. Kagaya ng pag-aanunsyo ng mga kababayan, warrant of arrest. Hindi naman niya trabaho ng presidente. At ngayon mga kababayan, pati loan sa SSS pinagmamayabang nito. Wala ka labang ibang maibida, Marcos? At hindi daw nagtataka si Ted Filon mga kababayan na bukas makalawa ay mag-aanunsyo na itong si Marcos pati resulta ng loto. Panoorin niyo po. Mr. President, sorry po sa akin lang po ito. Please, huwag kayong uto-uto sa... Huwag kayong uto-uto! Ay nako, Di ba mga kababayan, naging waiter siya, naging teacher, turo-turo daw mga kababayan, nagkwento-kwento sa mga bata na hindi naman hindi nakikinig ang mga bata. At kung iba't iba pang mga kagunggungan mga kababayan na hindi naman trabaho ng presidente. Pinagtawanan tuloy Ted Filon. May something talaga. Hindi na ito, Diyos ko Lord, hindi na ito gawain ng matinong presidente mga kababayan. Opo, alam nyo, ang nag-aanunsyo ho ngayon ng mga paglalabas ng arrest warrant ng presidente, di ba? Mag-announcer ka na lang, Kos. Pansin mo? Lahat. Marcos. Okay. Lahat. Maging yung sa SSS, yung ibibigay. Pati sa SSS. Yung ibibigay doon sa natin, GC. Pati sa loan sa SSS mga kababayan, ang presidente ang nag-aanunsyo. Diyos ko. Yung calamity loan. Oo, alam mo, kinakabahan na ako. Bakit? Parang gusto maging reporter ng Pangulong Marcos Jr. Ala kayo. Baka mapalitan kayo dyan, DJ Chacha. Yung trabaho, dapat Alam natin mo, siya nang gumagawa Direk Bakit Joey, bakit siya pa ang Meron nag-aanunsyo? akong nakaugnayang Yung kahapon. masaya. Ang sabi ito ho, with all due respect, baka nanonood ngayon sa atin si... Yan daw ang mga kababayan. Yan lang ang gamitin mo kung gusto mong bastusin daw isang tao. Mayroon kang birada, mayroon kang supalpal mga kababayan, ang hindi masyadong lumalabas na binabastos mo na. Lagyan mo lang ng with all due respect. With all due respect. Babastusin na kita ngayon, Marcos. with all due respect, baka nanonood ngayon sa atin si Presidente. Sir, with all due respect. Walang Nung oras panahon sa'yo ni manood. Gloria Arroyo na nanganganib, parang I think this is unprecedented na Unprecedented? ultimo calamity loan ng SSS. Ang presidente nag-aanunsyo. Wala na siguro maanunsyo. Pati nga mga kababayan, mga proyektong hindi kanya, inaangkin na lang. Wala kasi siyang sariling accomplishment mga kababayan Ang aangkin na lang tapos, ano pa bang mayroon na tayong nagawa? Yung loan sa SSS, okay, ipagmayabang natin ito. Which is, andyan naman yan, right from the start mga kababayan. Andyan na yan. Hindi ba? Parang, Kabangagan. Sabi nga, is Kabangagan. this unprecedented or unpresidential? Unpresidential. Hindi na ito pagiging presidente, pagiging na ito. Ewan na natin kung anong balak talaga nito si Marcos mga kababayan. Mag-waiter, mag-teacher, mag-inspector, engineer. Lahat na So lang. ano pang next nyo i-aanunsyo? Except sa presidente. PSIS loan? Oo. Ibig loan? Hindi ako magtataka. Ewan ko lang kung sino mga nag-iisip ito ng mga bright boys ha. Home credit. Next time mga kababayan, mag-aanunsyo na ng home credit si BBM. Sino kaya yung tagapayo niya, no? Medyo, iangat nyo naman yung level na presidente. Mababang Calamity level. Loan, ewan ko lang ha, baka naman kayo po. Kasi ako hindi ako magtataka Direk Joey Matagal na yung na bukas calamity loan. makalawa kapag wala na ako kayong i-anunsyo, pati po resulta ng loto. Aroy! Ikaw naman. Ang sabihin, Bukas baka ganyan na. I-anunsyo ko na. Mayroon tayong loan better today. 649. Sa numerong 30.
30 million na nabudol ko noong eleksyon. Presidente. Opo, mga kababayan ko. Ay, nako. Ako po nag 31 million pala ang nabudol niya. may anunsyo ngayon, ang winning combination. Naging host. Kasi wala na siya ma-anunsyo eh. Pati Pinagtawanan. resulta po ng bola ng loto, siya na mag-anunsyo. Hawakan po yung mga ticket. Yun naman. Mga kababayan ko, mahal ng kababayan ko. Hindi ko ba gusto yung gano'n? Hawakan niyo po ang mga ticket po ninyo. Oo. Oh. Wala kasing accomplishment, mga kababayan, kaya pinapatulan na kahit ganitong mga bare minimum, no? Hindi na sana ito pinagmamayabang, mga kababayan, dahil expected of a government na mayroon talagang ganitong mga klaseng mga programa, mga privileges na makukuha ng ating kababayang Pilipino. Pinagmamayabang mo dahil yan lang ang kaya. Yan lang ang Okay, kaya. ito po, ha? Ang Oo. unang letra, 3. Oh. Bingo. Pangalawang letra, Aroy, 24. nabi. Sa unang letra, B. Next, A. Tapos ang spell ng bangag, mga kababayan, is sa halip na bingo, bangag. Pangatlo, ang letra, pangatlong numero, 36. 8. 8, diretso sa Inidoro. Sa mga hindi po nanalo ngayon, better luck next time. Baka mag-weather update pa yan. Nagulat kayo. nako, Yung susunod sa ulat panahon. Ay, nako, bangig. na bagyo. Pero hindi malabo. Alin? Kasi nga gusto yung Na mag-aano sa loto? Hindi, ikaw naman. Hindi. Posible daw, mga kababayan, na mag-anunsyo talaga sa loto. Oo. Oh, hintayin mo. Baka pati yung walang pasok sa gobyerno. Siya na Bukas, walang pasok. mag-anunsyo. Hindi ako magugulat, di ba? Sorry po, sorry po, ha? Ay, nako. Mr. President, What if medyo... Ay, ganyan na lang ba, mga kababayan? Na-reduce, mga kababayan, si Marcos sa pagiging announcer. Propagandista na lang siya, mga kababayan. No? Wala pang kwenta. Okay sana, mga kababayan, ng mga propagandang may silbi. Walang kain Sinusulit ako, lang budol. Propaganda na nga, budol pa. alin? Yung media team. Ang ganda kaya nung video, pati yung audio, ang ganda. Sinusulit Sa calamity lang. loan. Oo. Sa calamity loan. Sinusulit lang ng Pangulo yung bayad sa media team. Hanggang media lang sila, mga kababayan. Di ba? Kapag nag-inspect sila, mga kababayan, grabe. With all the angles, mga kababayan, na kulang na lang na parang may pausok-usok pa. Oh. Di ba? Kaya lahat Yung na po masaya. pwedeng i-anunsyo, siya na Mr. nag-a-anunsyo. President, sorry po, sa akin lang po ito. Please, huwag kayong uto-uto sa Huwag kanila. kang uto-uto. Uto-uto na nga. Ewan na natin kung talagang inuuto ba siya, mga kababayan, o yan talaga ang kanyang ang kanyang abilidad, mga kababayan. Siya mismo ang maisip niyan. Posible! Para sa kanya, sapat na to. Para mabudol ko na naman sila. Mr. President, sa akin naman, Animal. tuloy mo. Ang alin? Tuloy Para ko yung lang. engagement ng Facebook mo Oto. maganda. Tuloy mo para dumami pa ang followers mo. Diyos ko, Lord, para naging komedyante, mga kababayan, kung kailan naging presidente, saka naman naging komedyante dahil ang lahat ng reaksyon, mga kababayan, sa Facebook niya is nakatawa. Pinagtatawanan ng ating presidente, mga kababayan. Oh, sige. Baka gusto niya kasi maging di ba? Content media creator. Joker na siya, mga kababayan. I started a joke. Pero siya pala ang joke. Well, okay. Sige. Hindi sa akin lang. Ang Bahala kauna ka ang sa buhay mo. presidente na social media content creator. Ayaw niyo yun? Na BBM vlogger. Ayaw niyo ba yung gano'n? Ayaw! Aanhin mo man ganyan, hindi hindi payaso ang aming kailangan, kundi presidente nga. Okay. Oo. Pati na po STL sa Pampanga. Ilabas nyo. Last two! Last Nakaka-dismaya po ang mga pangyayari, no? Ay, nabalita po. eto, dito na lang tayo, mga kababayan. Dito na lang tayo. Alam nyo ba na mayroong mga lumalabas na mga anggulo na etong tungkol kay Yusek Cabral, posible daw tinulak, mga kababayan. Natural! Kung i-autopsy nila, ang matatamo ng injury, mga kababayan, is just yung pagkahulog niya. Wala talaga strangulation o ganyan. Dahil alam nila mamamatay, mga kababayan. Lalim ng bangin Posible daw tinulak. Pakinggan niyo to, si Attorney Harry Roque. Itong si Yusek Cabral ng DPWH, hindi pa po sigurado kung paano namatay. Ang alam lang ay nahulog sa bangin
dyan sa Tuba Benguet. Unang-inuan, nalulungkot po ako dahil matagal ko pong kakilala yan si Yusek Cabral. Alam niyo po, nung ako'y naging kongresista, talaga naman pong lahat ng request ng mga kongresista, senador at ng Malacanang, Dumadaan kay Cabral. talaga kay Yusek Cabral. Ganyan pong kaimportante si Yusek Cabral. At bilang isang enhinera naman po, magugulat kayo, hindi lang siya ordinaryong enhinera, may PhD po yan. Kaya nga po, mataas ang aking respeto kay Yusek Cabral. Dapat ang ginagamit nga niyang titulo, Dr. Cabral, dahil siya ay Ay, PhD. PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Siguro no, isa yan sa mga napilitan mga kababayan no na gumawa ng kabalastugan dahil no choice Mandurugas ang iyong amo mga kababayan. Idadamay ka talaga niyan. Idadamay ka niyan. Ngayon, ang sabi ng driver niya, gusto lang daw makasinghot ng malinis na hangin. Grabe naman At makasingot. binaba Wakalanghap siguro. niya sa Cannon Road ata, no? Diyan sa Tuba Benguet. Well, nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tuba Benguet. Diyan po ang aking tahanan sa Baguio, sa Tuba Benguet. At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para makapag-isip, para makapagmuni-muni, talagang diyan po talaga sa bundok ng Tuba Benguet na makukuha yan. Sa katunayan, nung ako po'y nasa Pilipinas pa, ay kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik. Kasi malamig Mas preferred mga kababayan ng mga yung mga chubby na doon sa mga malalamig lugar. Kaya nga daw yung si Thinking Pinoy mga kababayan, di ba dati? Meron daw bahay doon sa Benguet ba o sa Baguio? Dahil mataba yun mga kababayan, mahilig sa lamig dahil laging naiinitan. Preferred niya doon. Musta na kaya si Thinking Pinoy? Sumakabilang parlor na mga kababayan. Yes, dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay ng gulo. So, kinakailangan ko talaga yung amoy ng hangin na malinis, na amoy ng pine trees, at yung Malamig. katahimikan ng Tuba Benguet. Ngayon, yan po siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Cabral. Pero, ang katanungan, siya ba ho ay nahulog, gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin, or itinulak? Tinulak. Baka tinulak. Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa Nahulog siya ba mga kababayan kung unang-una, takot nga siya sa heights, sa matitirik na lugar mga kababayan. Siyempre, didistansya ka niyan. Ako nga, takot ako sa heights. Kaya, yang sa mga sa mga malls, sa mga andun na sa 4th floor. Ayokong lumapit diyan sa railing, although hindi ka pwedeng mahulog diyan mga kababayan. Pero, para kang pero takot diyan. Didistansya ka diyan. Tapos yun, umupo sa gilid daw. trabaho ni Yusek Cabral. Siya po ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaprubahan ni Yusek Cabral. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral. Dahil siya nga po ay planning. So kung maalala... Tapos sabi ni John Vic mga kababayan na kailangan natin masiguro na siya talaga yung katawan daw mga kababayan. DNA test! Baka budol-budol lang daw mga kababayan ang kanyang pagkatsugi. Ay, nako, John Vic. Kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral. Kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantaulang budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na, yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron po mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. Kung gusto kong mga kababayan, itilin ang buhay, tapos alam kong dahil ito sa mga bangag, kakanta ako bago ako nothing to lose. Kaya marami ang nag-iisip mga kababayan na talagang pinatahimik yan si Cabral. Dahil prior pa niyan mga kababayan, ginigipit na siya Ninakaw pa nga yung laptop niya na mayroong mga ebidensya. So kung nandun lahat ng ebidensya mga kababayan, ang tanging natitirang ebidensya is siya na lang mismo. Ang kanyang mga kababayan, testimonya. Kaya,
Winatumba. Ano ba ang mga bagay-bagay na lilitisin ngayon? Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, parang Tapos sabi pa ni John Vic ha, hindi makakatakas kahit patay ka na. Buhay man o patay. Babatakin daw nila mga kababayan. mga kurakot na to. Diyos ko Lord, John Vic. Batak pa more. Talagang mga kababayan, ang term niya, babatakin daw niya. malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects. Yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung Kasabwat. mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman niya mabibid kung walang proponent. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman niya nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil Kurakot. nagre-report sa kanila Pamor. yung mga district engineer. Kami mga party list nun, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talaga district engineer na magbibigay na kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Walang Hindi ko maintindihan selusan. yung kanyang formula, pero lumalabas kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. Dati-rati po dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada building. So at the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpat. Ngayon po, Grabe, naging no? napakataas na, up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang narinig ko po ngayon, Yan mga kalakaran yan, mga kababayan, dapat tapusin, Huwag nang dumaan sa mga kongresista, mga kababayan, yung mga, direkta na lang sa mga district na DPWH, example, Region 1 o Region 2, direkta na sa kanila, huwag na ipadaan sa mga politician. baba sa 25% ang kinukuha ng congressman at senatong. So kada bilyon, meron na silang 250 million. So alam niyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon. Kaya nga po, nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Nakapag-flood control hanggang 70%. Ghost nga yun. 100% ngayong ilan. Napupunta sa politiko. Dahil ghost Politiko project. po, I'm sure kumikita mga contractors. Pero sila po ay yung mga pamamaraan para mga ngurakot ang mga politiko. At syempre, dahil sila ang gagawa, sila yung maniningil sa gobyerno at sila yung magbabayad ng SOP sa mga walang yang mga politiko. Mga walang hiya. Lahat po ng proyekto sa kada distrito, taon-taon dumadaan sa tanggapan ni Yusek Cabral. Ngayon, kapag pinag-uusapan ay ghost project, alam ni Yusek Cabral kung sino ang nag-request ng mga maanumalyang flood control projects. Dati-rati po kasi lahat ng proyekto dapat dumadaan sa Regional Development Council na pinamumunuan ni Governor Dodo Mandanas. Binaliwala na po yan mula nang naging presidente, ating bangag na presidente. Bangag! Wala na po. Ay! Ngayon, ang budget proposals po, lahat ng gagaling nga sa mga politiko. Nabaliwa na po ang mga Regional Development Council. So kung tutuusin, baliwala na rin po ang NEDA. Kasi dapat dumadaan sa NEDA lahat ng proyekto at doon tinitignan kung meron pang pangangailangan talaga yung proyekto. Lahat po yan, nabaliwala. Lahat po ngayon dumadaan sa mga politiko. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Tinakaw daw ang magtutuan ang yan. laptop. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O di naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan, Malacanang yan. Hindi ako yan, Yan po talaga ngayon. Malacanang yan. Posible talaga mga kababay. Sino bang amo ni Cabral? Talagang sigurado tayo na kung mayroon ng kabalastugang ginagawa itong si Bangag mga kababayan, is alam yan ni Cabral. Alam na alam yan ni Cabral dahil Yusek siya Ang dapat nating isipin. Hindi lang alam ni Yusek Cabral kung sino ang congressman at senatong na naging proponent. Alam din niya ang baho na presidente. Alam din niya ang mga proyekto na hiningi Ni Marcos Bangag. Jr.
Oh. sa kanya. Which is, sa Pag tingin natin, ang mga pangyayari, yan ang mas hindi malaki. ba sinabi Oh. ni Zaldico na ang Marcos Bangag Junior? ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion Mm. last minute. Last minute pa. Nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Binawasan ang ano, kumuha sa PhilHealth. Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. kay Zaldico. Marcos Alam ngayon ngag-ngag. ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Wala na pong ibang nakakaalam dyan kung hindi si Yusek Cabral lang. Diretso po yan from Sa Malacanang Inidoro. to Yusek Cabral. Ito pa po ang talagang nakakagalit. Alam niyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Sa NEP Jr. daw. ng 100 billion Grabe, bilyonaryo. na insertion. At sa 100 billion na mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung Halaka. ano yan mga proyektong yan. Halaka. Bakit ba ho importante na malaman ni Yusek Cabral kung sino talagang proponent? Diyan po kasi nag-aaway-away ang senatong, ang congressman, ang May alam ba si Cabral na kabalastugan ng Agva? congressman at ang Malacanang. Siyempre, mag-aaway-away sila dahil sasabihin nila, proyekto ko to. At kung sino ang pwedeng mag-angkin ng proyekto, Credit grabber pa naman yung sa kanila pupunta yung tokpa. Ganun po yun. Ang pinag-aawayan, pera. Baling wala na po pera credito. pips. Sa in fairness, kakaunti na lang yung EPA na this is a project of Congressman so-and-so. Ang importante ngayon, kwarta-kwarta lang. Kaya yung 100 billion ni Bangag na ipinasok Bangag! na naman niya sa 2026 budget, wala na pong nakakaalam kung ano yung mga proyektong yan kung hindi si Yusek Cabral lamang at ang Marcos Jr. Ay, Ruy! Siguro, mag-aaway-away ngayon sila dahil wala na si Yusek Cabral at hindi naman siguro ipapasabi ni Marcos Bangag Jr. na sa kanya yung proyekto, mag-aaway-away sila para sa SOP. Ang mangyari dyan, yung mga kontratista nila maglaalaman SOP na lang ang at pinag-aawayan. harinawa, sana makakuha ng pinakamababang presyo ang taong bayan na magbabayad ng proyekto dahil lamang hindi alam kung sino pupunta, kanino pupunta ang SOP ngayong wala na si Yusek Cabral. So mga kaibigan, isipin nyo yan. Kung si Yusek Cabral lang ang may alam bukod kay Marcos Jr. kung ano-ano yung 100 bilyong mga proyekto na ipinasok nila noong 2025. So, sino ang suspect? 100 billion na ipinasok na naman ng 2026. Sino kaya ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Wala Kayo na lang ang mga kababayan, mag-connect the akong dots. sinasabi. Pero mayroon kang, pinapatungkulan. Hindi ko pinagbibitangan si Bangag Jr. Pero mayroon kang hint. Bahala na kayong magkaroon ng sarili niyong konklusyon. Alam na this. Pero alam ko naman, matatalino kayo. Pwede naman sabihin mo na yan, Roque, kay dahil andyan ka naman sa Netherlands. Kung may itinatago at kung yung tinatago, mabubuking ni Yusek Cabral kapag Buking siya ang dating. napilitan magsalita, alam nyo na kung sino ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral. Alam na this. Galit po ako kasi alam nyo, si Yusek Cabral, sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Siya, alam naman niya na kung ikaw ay Ang malas lang niya, mga kababayan, is na under siya sa isang kurakot na gobyerno. makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Sana nag-resign na lang siya, no? Pero kasi mga kababayan, isa din siya siguro sa mga nabudol. Dahil, di ba, pagpasok ng Marcos administration, napaka-optimistic natin mga kababayan. Continuity, tuloy-tuloy ang mga magagandang ginawa ng mga Duterte. Tuloy-tuloy ang good governance. And then, pagdating doon mga kababayan, bumangag ang mga kataas-taasan. And then, nangurakot. And then, napasubo na siguro yan si Cabral. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit Hindi hindi lang sinaktan. Tigok na nga. kailangan pang patayin? Pero wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibitangan. Ang sinasabi ko, kayo ang mag-usga. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral
Yung Ngayon, mga kawatan, yung kanyang posibleng ikakanta mga kababayan. na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang noong 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga nais siyang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yuse Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion. Wag nyo sabihin, isisisi na naman yan kaysa mga Duterte, mga kababayan. Ay, nako. Baka typical na ano na naman mga kababayan, no? Marcos playbook. Duterte na naman ang may kasalanan. Tapos, yung sa Australia, Duterte ang may kasalanan noon daw, mga kababayan. Dahil andun daw sa Davao, nag-check-in. Ang Pulong Duterte. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Jose Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. Aroy. Para na lang, hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, siguro maintindihan na natin kung bakit yung distrito ng mga presidente makikinabang kapag ang isang distritong yun ay maging presidente. Kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or Okay lang naman mga kababayan makakuha ng mga proyekto kasi. Basta wala lang kurakutan. Pero etong kay Sandro Marcos, puno ng ghost project mga kababayan. Yung kay Pulong, mayroon namang napuntahan mga kababayan. Si Gloria nga, di ba? Nung siya ang presidente, grabe, pinaganda ang Pampanga mga kababayan. Yung New Clark City na. Ilang bilyon mga kababayan, o trilyon siguro, ang gastos nun. Okay lang naman, basta may napuntahan. Hindi lang ghost o kurakot, dapat. substandard or honest to goodness. Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung Pipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga. Ang ganda. Nararapat naman talaga dahil taga doon ang presidente mga kababayan Privilege na yan. Natupad through the office of Congressman Pulong. Ako naman po ay nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po ay wala akong nakitang mga bagong proyekto. Wala? Pero ang proyekto kasi ni proyekto ni Marcos Sandro mga kababayan is flood control. Diyos ko Lord, walang kakwenta-kwenta mga kababayan. Po makahanap nito mga proyektong ito, hanapin nyo lang kung nasan yung coastal road, maintindihan nyo na kung saan ginamit ni Pulong Duterte. Yung parte nga mga kababayan nung coastal road is yung tulay na inaangkin ni Bangag. Pamana daw niya mga kababayan sa mga Davaoenyo. Diyos ko Lord, Bangag. Wala kang gastos niya ni piso, tapos ang kinin mo na pamana mo. Yung 52 billion. Legacy daw niya. Legacy mo mukha mo. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga Dami niyang alam. Dami niyang alam Ibig mga sabihin, kababayan. Kung napasalita nalalaman. si Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard project. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga kurakot nito, mahihirapan na po tayo. Sila ay papatunayan nagkakasala dahil wala. Kung hahabulin niya mga kababayan, dapat direkta na. Wala nang anunsyo-anunsyo mga kababayan. Parang binigyan pa ng go signal na, sige magtago muna kayo, tumakas muna kayo. Habulin namin kayo. Dapat sinurpresa niya mga kababayan bago pa siya nag-announce. Nahuli na niya. Pinresent na lang nila. Pinatakas pa o sinabunuan, sinasaliko. Andun na sa labas. Na yung tao, kaisa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects na pinapatupad ng DPWH. Tsugi. Well, siguro po, sapat na yan na ako'y pinag-iisip ko kayo kung sino makikinabang doon sa pagpanaw ni Yuse Cabral. Siguro naman, kayo'y kumbinsado na hindi rin tumalon si Yuse Cabral. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng interview bilang isang Fear of heights. female engineer nang sinasabi niya, meron talaga siyang fear of heights. Phobia sa heights. Ang tao ba na merong fear of heights? Oo, Ay po talagang sa gilid. sisingot ng malinis na hangin? Singgot ng talaga. tabing bangil? O yan ba ay itinapon na lang sa bangil? Baka naman Tinapon na wala lang yan. ng buhay nang tinapon na sa bangil. Ang sa akin, kababaeng tao ni Cabral, balidosa pa nga. Ibig sabihin, hindi naman niyang karatista. Hindi naman niyang gaya ni Sara Duterte na talagang mambubugbog.
Nakikita mo, balidosang-balidosa, babaeng-babae, mahinhin. Mahinhin. Bakit ganun pa ang ginawang katapusan sa buhay ni Yusek Cabral? Ganong tahimik naman yung tao. So far, wala naman siyang dinadawit. At kung kakilala ko si Yusek Cabral, baka magpakulong na lang yan kesa kumanta pa. Dahil alam niya na kapag siya'y kumanta, baka siya mapatay. Ang masakit, mukhang namatay siya dahil merong ang gusto magpatahimik sa kanya. Nay, magpatahimik sa kanya. Hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong pumanaw dyan sa DPWH Ang dami na, mga kababayan. O, ang dami. dahil merong mga gustong itago na mga bagay-bagay. Tingnan niyo yung post ni Rowena Kung Guanzon. inhinero sa Ilocos, nagtataka ba kayo? Oh, Ilocos Bakit? mismo. Patay. Aba, Oh. itong inhinerong ito, pinalabas din na aksidente daw. Oh. Pangalawa na And then, meron ding sabi mga kababayan na suicide daw. Mayroon daw. Meron ding binaril. Oh. itong pagkamatay na aksidente daw. Pero hindi naman kapanipaniwala ang mga circumstances para sabihin na talagang aksidente ang mga pangyayari. At meron pang isa na magsisiwalat sa ng katotohanan dyan sa Sursogon. Oh. Patay din. Accident Meron din sa Bacolod. Meron din sa Barn. din. Ang dami mga kababayan. Bakit kaya DPWH lahat. napakadaming mga Contractor and engineers. Tai Chi. Kasi ngayon, sa mga engineers na nagtatrabaho sa DPWH, ngayong ang taong bayan ay galit na Pinapatahimik galit sa korupsyon. eh. Dahil nga, hindi lang sa flood control projects, o hindi sa mga infrastructure projects na alam nating pinagkakakitaan ng mga politiko. Ano na nangyari sa Pilipinas? Kaisa-isang Kristiyanong bansa sa daigdig. Na, Kristiyano, puro magnanakaw. Paano kasi mga kababayan? Mapatahimik. Paano kasi? Kristiyano, relihiyoso, tapos itong, mga kababayan, kaparian at matrimonyo, mga obispomonyo. Nakipagsabuatan dito sa mga kurakot, mga kababayan. Naging enablers ng mga kabangagan dahil sa galit nila sa mga Duterte. Hindi makasigaw-sigaw ng Marcos resign. Ang mga nagpapatupad ng mga infrastructure project dahil tanging sila lang ang nakakaalam kung sino ang mga kumita sa mga proyektong yan. Dahil sila mismo ang nagdi-deliver sa mga tao na kinakailangan pagdeliveran ng tongpat. Tongpats pa Di mo! ba ho nakakalungkot? Mafia-style killings ngayon sa Pilipinas. Mafia talaga. Talagang mafia na, mga Panahon kababayan. Na sumisigaw para sa katarungan ang taong bayan. Pasensya na po kayo, yung mga kaibigan ko sa Maisog, isa-isang pumapasok, so napapasama sila sa broadcast. Okay lang po. Tatanungin ko sa kanila kung gusto nilang bumate. Okay? Jun Paredes muna. Bate. Kasama ko po ang mga Maisog at DDS. Jun Paredes. Sa akin po, Ay, nako, Jun Paredes. kasi ang aking alaala naman kay Yusek Cabral, she was a very kind person. Kadalasan, hindi niya ako matulungan. Kasi ako naman, nung ako'y naging party list, wala naman akong kapit. At dahil nga party list ka, wala namang nagre-report sa iyong DE. Pero bagamat hindi niya ako natulungan, every time ako'y pupunta sa kanya, hihingi, hindi ba pagbibigyan dahil wala naman tayong kapit, she makes it a very worthwhile experience. She was genuinely nice, genuinely friendly, hindi naman siya plastic, willing to help, kaya lang, ina-explain din niya kung anong realidad. Na talagang ang mga nakapagbibigay lamang mga proyekto ay yung mga malalapit sa kusina. I will miss Yusek Cabral. Not only because I think she was a good person inherently. Hindi ko sinasabi na malinis siya. Ha? Siyempre, yung korupsyon hindi dapat nangyari kung hindi pumapayag yung mga tao na gaya ni Yusek Cabral dahil siya nga yung nag-a-approve ng mga proyekto na hinihingi ng Duda natin, napilitan lang yan, mga kababayan, dahil no choice eh. Amo mo na mismo eh. mga politiko na alam natin Amo na kaya mo na lang mismo naman ang na-request yung mga proyektong yan dahil pagkakakitaan nila. Pero at the same time, maski hindi siya santo, I think Yusek Cabral just wanted to have a living, just wanted enough for herself, and accepted na ganito ang patakaran sa Pilipinas. Kaya nga po, mga kababayan, kung tayo ay magiging gaya ni Yusek Cabral na tatanggapin na lang ang mga patakaran sa lipunan, baka tayo magkaroon din ng kapalaran na gaya ni Yusek Cabral. Sana po, magsilbing halimbawa ang buhay ni Yusek Cabral na panahon na para sabihin, tama na, sobra na. Titigil Hindi na dapat na. magkaroon ng SOPs. Hindi na dapat magkaroon ng patakaran. Ang pera na kaban ng bayan para sa taong bayan, hindi para sa mga magnanakaw. Politician na magnanakaw. Mangyayari lang po yan kapag naibalik natin ang tiwala sa pinakamataas na opisina ng bayan
At yan po ang tanggapan ng Ay, kapag lumayas na si Ngagva, mga kababayan, hindi maibabalik ang tiwala natin ever kay Bangag. Wala na. Totally gone. Ibabalik lang ang tiwala natin, mga kababayan, kung mag-resign yan siya. At may palit si Patalsikin na po Sara. natin ang presidenteng Kurap. Patalsikin na po natin ang presidenteng Bangag. Bangag. At patalsikin po natin siya sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga pamamaraan. Legally. Oh, wala inciting to sedition. Patalsikin po natin siya sa pamamagitan ng people power na nakasaad po sa ating saligang batas. Wala pong krimen kapag sinasabi natin Marcos tama design. na, sobra na. Mag-people power na tayo. Yan po ay nasa saligang batas. Yusek Cabral, kung nasaan ka man, Sana it was mayroon a kang pleasure to have known you. I'm sorry, I cannot. sana mayroon kang video at testimonya bago ka nahulog dyan. say that you Hulog ba o tinulak? say Ay, walang natin. Pero si John Wick budol daw, mga kababayan eh. but I'm sorry too Sabi niya, that it had to come to an end This. in this manner. manner. You did not deserve this. No one deserved this. Lalong-lalo na alam natin na pinatahimik ka lahat ng mga korap. I Pinatahimik na mga korap. invoke the forces of karma. Lahat na nagplano na ikaw ay ihulog sa bangil na yan, bumalik sana sa kanila 1,000 times yung kasamaang ginawa nila sa iyo. May you rest in peace. God bless you. Sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkili. Magdasal po tayo na sana wala na pong Yusek Cabral sa susunod. Ito po yung inyong spokesman bayan. Ewan lang natin ha. The Purge. Ito si mga kababayan, ang mga next in line. Ewan lang natin kung anong paraan, mga kababayan, para mapatahimik sila. Sinabunuan. Yung sina Bernardo, mga kababayan. Si Zaldico. Ewan lang natin kung anong mga manner, by hook or by crook, mga kababayan, para maging silensyo ang mga taong ito. Love you, Philippines. Okay na. O, anong masasabi nyo dito, mga kababayan? Post your comments below.